At ang condo unit pala na tinitirahan nitong si Dominic ay nakapangalan sa isang napaka-controversial na politiko. Uy! Ay! So, politiko ang sinabi ko, lalaki ha. Lalaking politiko. So may shade na ka. Oo. Ngayon, kapag tinrace natin, bakit nakapangalan doon sa politiko yung unit at bakit siya ang boss ni Dominic? Hello guys, gusto nyo ba ng chismis? Ito ang latest. So, naglabas na ng official statement si Dominic Roque against kay Christy Fermin tungkol sa mga issues na binato ni Christy kay Dominic Roque about nga dito sa hiwalayan nila ni Bea Alonzo. So ito yung reason kung bakit hindi ako nag-react dito sa issue na to dahil sobrang dami na yung na-involve na tao. Meron pang dalawang politiko yung na-involve. So medyo tagilid talaga dito si Christy Fermin. Especially kung wala siyang proof na mapakita kung bakit niya nasabi sa vlogs niya yung mga issues tungkol nga dito kay Dominic Roque na meron daw benefactors na dalawang politicians and isa daw to sa mga reasons kung bakit nga naghiwalay si Bea at si Dominic. So nag-start yung issue ng hiwalayan dahil nga daw sa prenup document na ayaw pirmahan ni Dominic Roque. So ito yung parang document siya na kailangang pirmahan bago sila ikasal and related to sa mga conjugal properties depende sa kasulatan na kailangang pirmahan. Pero usually meron tong kinalaman nga sa mga conjugal properties na pwedeng ma-acquire ng groom or ng bride. Ayun, parang more on sharing of properties. So parang ganun yung gustong ipalabas na dahil sobrang yaman na ni Bea Alonzo, parang gusto daw niya merong prenup na pirmahan si Dominic Roque bago sila ikasal, which is ayaw nga daw pirmahan ni Dominic and isa nga daw to sa mga reasons kung bakit sila naghiwalay. So yun yung unang-unang issue ni Christy Fermin tungkol nga dito sa hiwalayan. Another issue, medyo bago-bago pa to, meron daw sugar daddy or benefactor si Dominic Roque dahil nakatira daw siya sa isang kondo na pagmamahari ng isang politician and ayun na, nagsanga-sanga na kung sino-sinong politician na yung nadamay sa issue na to. And merong dalawang politicians na nadamay. At ito, panoorin niyo yung interview sa isang politician na nadamay nga dito sa hiwalayang Dominic at Bea Alonzo. Sasabi na, parang sugar daddy ka raw. Pangit naman. Pangit naman pakinggan sugar daddy. Dominic, okay siya. Nanatawa talaga na yun nga, sugar daddy na binahay mo raw siya sa isang kondo na mamahaling kondo. Okay. Okay. Clarify ko lang, no? O nga, daddy bulan. Daddy na na. Bakla na ako matanda pa. Ano ba naman yun? Actually, yung condo, no, totoo, akin talaga yun. I've had it for quite some time, no? Congressman pa lang ako. Pre-selling pa nga, nakuha ko yan. Dalawa yan eh. Ginawa ko siyang Airbnb, but because of the pandemic, pinagbawalan kami i-open for Airbnb. And siyempre, as a friend, barkada, si Dom asked me if I wanted to have it rented. Eh, hindi ko naman ginagamit kasi I stay in the Pitan City now and I live in Alabang. So, syempre, ipaparent natin sa barkada natin for a good price. And natawa lang ako kung bakit tumalon yung issue from business to binahay na eh. Diba? So, sana naman itong mga nagkakalat, yung mga that are claiming that they are mga batikang journalists, no? Sana naman, ingat-ingat din kasi they have a responsibility to the people na dapat fact-finding. Hindi yung nalaman nila na nasa pangalan ko yung kondo, sugar daddy na ako bigla, di ba? So, hindi ba pwedeng nirent, hindi ba pwedeng binibenta? There's so many, tumalon ka agad eh. Ang problema doon, sinakyan eh, ginagaslight nila yung issue eh. Affected na nga yung tao sa breakup, ililink pa kami sa kanya. So kami, pinagtatawanan lang talaga namin. But at some point, no, kailangan talaga tumigil. And I think these people have to also be reprimanded. No? Kailangan may consequences din yung may batas tayo. Eh. Proof ka ba na talagang binabayaran mo? Oo naman, no. Pinadala ko sa yung text eh. Reach out? Wala. Talagang demolition job eh. I hope na because of this, magkakapangil na
yung batas, and we will do, or I will do some legal actions against it. And ayun na nga, unti-unti na nagba-backfire kay Christopher Min yung mga allegations na sinabi niya sa mga vlogs niya tungkol kay Dominic Roque. And kanina lang naglabas na ng official statement si Dominic Roque against dito kay Christopher Min. Ito, sabi, official statement of Mr. Dominic Roque. Ayan, galing siya sa Fernandez and Singson Law Office. Ayan, i-post na lang yung video. Ayan yung statement. I-post na lang, kayo na lang magbasa. Sinasabi dito sa napakahabang statement na yan na tinatanggi naman ni Dominic Roque lahat daw ng allegations ni Christopher Min sa hiwalayan, including yung prenup, including yung condo issue ng isang politician, including yung benefactor or sugar daddy daw ng mga gay politicians kay Dominic Roque. So ayan, nag-sorry din siya sa mga family ng mga politicians na nadahamay sa issue na to. Ayan. And trending naman ngayon si Christopher Min at si Dominic Roque sa Twitter or sa X dahil sobrang daming netizens yung gustong makasuhan nga daw si Christopher Min dahil sa mga sinasabi niya na chismis, mga blind items, and ayun. Ito, sabi ni Gian, dapat lang mabigyan ng lesson si Christopher Min. Sana sa susunod may umaksyon din sa alt, kaya hindi na na-enjoy ang local showbiz dahil sa mga kalat ng mga to. Sila humihila sa local showbiz para hindi umasenso. Sabi ba, idemanda nyo kasi yung walang kadala-dala na Christopher Min. And sabi, can someone please sue Christopher Min? Dominic Roque, please do the honors. And last, sabi niya, wala naman kasing platform yan si Christopher Min kung walang tao na naniniwala agad sa fake news. Dapat magsama-sama lahat ng artista na pinagkakakitaan nila sa vlog nila, yumaman na sila kakasira. Sana matuto yung mga chismosa na ilagay sa lugar yung pakikialam sa buhay ng mga artista. Yun, ilan lang to, 5 lang to sa mga comments nga tungkol dito kay Christopher Min na gusto talaga nilang makasuhan para daw matuto ng leksyon itong si Christopher Min sa mga vlog or mga chismis niyang mga local celebs. Pero aminin man natin o hindi, nakaka-entertain yung mga blind items, yung mga chismis na mga ganyan. Pero dito sa hiwalayan na to, medyo parang OA na over na yung pagkachismosa nito ni Christopher Min. Parang ang dami niya nang dinamay, mga politiko nang walang proof, walang valid proof. So, ayun, medyo natatakot ako sa career nito ni Christopher Min dahil baka ito na yung last na issue na ma-vlog niya dahil nga medyo bigatin yung mga nadamay na tao, yung 2 politicians pa lang bigatin na. So, nakakatakot. So, let's see kung saan pupunta itong issue na to ni Christopher Min, kung mapuputukan ba siya ng mga vlog niya before dahil makakasuhan siya ni Dominic Roque at yung iba pang nadamay sa hiwalayang Bea at Dominic. So, tignan natin kung saan pupunta itong issue na to. Kayo ba? Anong masasabi nyo dito sa official statement na nilabas ni Dominic Roque tungkol kay Christopher Min? Agree ba kayo na dapat makulong or makasuhan si Christopher Min dahil sa mga chismis na kinakalat niya sa social media? Or isa ba kayo sa mga natutuwa or nag-e-enjoy sa mga tea or sa mga chismis or sa mga blind item na pinapakalat nila Christopher Min or ni OG Diaz? Comment down below. At kung nagustuhan niyo itong ganitong vlog, make sure naka-follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated sa mga online ganaps. Yun lang naman. Thank you so much for watching and stay safe.